Yeah. Ah. Ha? Ano yun? Ano yun? Taas niya. Magandang araw sa inyo mga kabayan. Umaga na pala dito at kailangan ko nang gumising para makapasok na sa trabaho. Ito yung time na pinakamahirap sa akin dito, ang paggising sa umaga dahil nga sa lamig, kaya masarap matulog mga kabayan. Sabi ko nga, kung marami lang talaga akong pera, gusto ko magkaroon ng negosyo at mamuhay na lang sa Pilipinas. Minsan dito pagising ko ng umaga, iniisip ko kung maliligo ba ako, matutulog pa o hindi nakakain o magbibihis na. Dahil nga dito mga kabayan, mahihirapan din ako sa umaga kumain dahil wala akong gana. At napapagod na din ako pagdating ng hapon. Minsan nakakatulog na lang ako at hindi ako nakakain dahil sa pagod din ng trabaho. Ito pagising namin, akala nga namin dito ay summer na, nag-snow pa siya at kailangan namin munang tanggalin itong mga snow sa aming sasakyan. Isa din ito sa nagpapatagal sa amin pag pumapasok kami tuwing winter dahil nga kailangan muna namin tanggalin itong mga snow na nakaharang sa aming sasakyan. Minsan pa nga mga kabayan ay masyadong matigas talaga itong mga snow na nakadikit sa aming salamin sa sasakyan namin. Mabuti na nga lang nito ay hindi siya masyadong malamig, nasa -4 lang siya at kayang-kaya lang namin yung lamig. Kaya kinuha ko na lang itong panlinis mga kabayan sa sasakyan para naman ay makaalis kami. Hindi naman ganun kadali din ang buhay dito sa Greenland dahil nga sa lamig ng panahon dito. Pero mas mahirap ang buhay ko sa Pilipinas mga kabayan. Kaya mas pinili ko na lang pumunta dito sa Greenland at magtrabaho at iwanan ko yung pamilya ko na masuportaran ko ang kanilang pangangailangan sa araw-araw kaysa naman sama-sama kami sa Pilipinas na sabay-sabay kaming magugutom. Balang araw ay makakaahon din kami dito mga kabayan at pangarap ko talaga magpurgot sa Pilipinas kung mayroon na tayong sapat na pera. Sa ngayon ay kailangan muna natin magtiis, magtiyaga kasi itong trabaho na ito mga kabayan ay pinapangarap ng iba. Kaya kung ikaw ay nahihirapan sa iyong trabaho, isipin mo muna mga kabayan at tumingin ka sa iyong paligid kung mayroon bang mas mahirap sa iyo na trabaho. Kung nakaya niya ang trabaho na yon, ibig sabihin mas maganda pa ang trabaho mo ngayon dahil mayroon kang mapagkunan na masuportaran mo sa iyong pamilya. Dahil sa panahon ngayon ay bihira lang talaga yung mga tao na may trabaho, kaya kahit anong hirap ng trabaho mo ay pasalamatan mo ito sa Panginoon. At itong time na ito mga kabayan ay pinapainit muna namin yung heater ng sasakyan dahil nga malamig sa loob. Bali 4 pala kami dito na Pinoy sa aming bahay, 2 naman kami sa ibang construction area at yung 2 kasama namin sa ibang construction area din mga kabayan. At ito na nga ay paalis na kami papunta sa aming trabaho. Bali kami ng kasama ko ay hindi kami kumain. Paghapon kasi mga kabayan ay bihira na din kami magluto. Kung ano yung niluto namin nung nakaraan, bali iniinit na lang namin mga kabayan at kainin namin. Kaya minsan pag tinatamad na kami magluto ay ganito na at pupunta lang kami doon mga kabayan sa tindahan kung saan mayroong tinapay. At ito na yung panahon ngayon mga kabayan, medyo makikita na yung daan pag ganito alas 6, hindi kagaya sa mga panahon ng winter ay talagang wala ka talagang makikitang sinag mga kabayan pag ganitong mga panahon. Lalo na pagdating ng tanghali ay hindi mo makikita yung araw. Pero kahit gaano pa man kabayan, kahirap dito ang pumasok. Minsan pa nga may time dito na yung sasakyan namin ay hindi na siya makaalis sa dinadaanan namin. Ang ginagawa namin ay tinatanggal namin gamit ang pala para naman ay makaalis kami dito. Dahil nga sayang na sayang talaga dito pag hindi ka pumasok. Dito kasi sa Greenland, per hour kasi yung bayad dito. Kaya pag hindi ka pumasok sa oras na yan, ay wala kang sasahurin mga kabayan. Sa awa ng Diyos mga kabayan, mag2 taon na ako dito sa September. Pero kahit ni isa ay wala talaga akong absent.
Puwera na lang mga kabayan sa holiday na minsan sinasabihan kami ng aming boss na magpahinga naman kami minsan dahil nga malaki yung overtime namin dito na ginagawa sa araw-araw. Kaya dito mga kabayan, pag may oras at kaya ko magtrabaho, kahit pinsan may iniinda akong sakit basta kaya lang ng aking katawan, ay pumapasok talaga ako. Hindi kasi ako sanay mga kabayan mag-absent kahit nasa Pilipinas dahil nasasayangan nga ako sa araw. Sayang naman din mga kabayan yung i-absent ko ay itrabaho ko na lang yun, pangdagdag ko na lang mga kabayan sa mga gastusin. Kasi nga nasanay kasi yung katawan ko sa trabaho, kaya pag hindi ako makapasok minsan nababagot ako mga kabayan sa loob ng kwarto pag wala akong ginagawa. Itong araw na to mga kabayan, pag alas 6 kasi pumapasok dito ay bihirang-bihira lang yung mga tao na pumapasok ng alas 6. Kadalasan dito talaga sa mga trabahante pumapasok sila dito ng alas 7, alas 8 or alas 9. Kaya mapapansin mo walang katao-tao dito sa kalsada. Pero kahit anong oras ka naman dito bumiyahe at lumabas ng bahay mga kabayan gamit ang sasakyan ay hindi naman siya matraffic. At dito na nga mga kabayan, bago kami didiretso sa aming trabaho, ay papasok muna kami dito sa isang store mga kabayan kung saan mayroong mga tinda dito ng tinapay, grocery at kape. So dito lang din ako natutong magkape sa Greenland. Nung sa panahon ko sa Saudi mga kabayan, ay bihira lang talaga ako magkape doon dahil nga hindi ako nasanay sa kape. Kaya dito sa Greenland dahil sa lamig dito ng panahon ay nasanay na din ako dito magkape kasi halos na mga tao dito mga kabayan ay nagkakape talaga sila dito sa umaga at tinapay lang yung kinakain nila dito. Kaya kami naman minsan mga kabayan pag hindi kami nakaalmusal ng kasama ko ay dumataan talaga kami dito sa store na to para bumili kami ng kape at tinapay. Ito mga kabayan, kung nilagyan ko siya ng kape, yung kalahati ay nilalagyan ko siya ng milk. Hindi kasi ako sana yung pure na kape mga kabayan, ang lasa na mapait ay hindi ko gusto yung ganun mga kabayan. At dito na nga mga kabayan ay kumuha din tayo ng tinapay. Yung tinapay dito ay mura lang ito dahil nga dumaan na ito ng noong araw mga kabayan. So hindi pa naman sa expire kaso binibinta lang nila ng mura para paubos nila dito. Halos kalahati kasi yung presyo mga kabayan ng tinapay kapag binili mo siya ng kinabukasan na, pero hindi naman siya sira dahil nga araw-araw kami kumakain dito. Mahirap din minsan mga kabayan yung wala kang katuwang sa buhay, lalo na pag gusto kang kumain at pagod ka ay hindi ka na makapagluto. Minsan bibili ka na lang sa labas ng mga luto kahit mahal dahil nga nagugutom ka na at wala ka ng oras dahil nga pagod ka na din sa trabaho. Ito kung napapansin nyo yung madadaanan natin mga kabayan, para siyang hinati na langit mga kabayan. No? Dahil nga maputi yung daanan tapos yung mga bahay sa gilid mga kabayan ay puti din siya. Ito ay mga government property to mga kabayan, yung mga estudyante, mga nagtatrabaho sa gobyerno, dito sila nakatira at mura lang yung bayad nila dyan, hindi kagaya sa mga nagtatrabaho sa mga private company mga kabayan. At dito na nga ay nakarating na kami dito sa aming construction area. Bali 7 building pala yung ginagawa namin dito at yung isang building na lang ang naiwan. Hindi na kami aabutin dito ng 1 linggo, matatapos na din ito mga kabayan lahat. At 1 taon mahigit na din kami dito nagtatrabaho at tilipat na din kami na ibang site mga kabayan. At dito na nga mga kabayan, nakarating na kami dito at kami pa lang dito ang nauna ng kasama ko dahil talagang umaga kami pumapasok. Yung iba kasi alas 7. Hanggang dito na lang yung aking video mga kabayan. Sana supportaran nyo naman yung aking YouTube channel sa pagpindot ng subscribe at huwag nyo na naman din po kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo kung may bago akong mga video. Hanggang dito na lang po ang aking video. Maraming salamat sa panonood and God bless you all po.